Akala ko bahari ka. Nasaan ang mga tawan mo? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga, ang anak ng Diyos. Bumaba ka dyan! Ama, patawarin mo po sila. Hindi na alam ang kanilang ginagawa. Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Yan ang unang sinabi ni Jesus nung siya ay nasa krus. Sa ating buhay, marami tayong krus na dinaranas. Bilang Katoliko, ngayong mahal na araw, pinaalala natin ang krus. Ang krus na simbolo ng pagmamahal ng Diyos. Ang krus na sumisimbolo sa kapatawaran. Kung ating pagnilayang mabuti, there will point why Jesus is being nailed into the cross to forgive us, para patawarin tayo. Sa kanyang sinabi, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa na sila'y nagkakasala. Subalit, si Jesus ay meron pa siyang pagmamahal para ipagdasal ang mga taong ito sa kanyang Ama, na sana patawarin niya ang mga ito. Kung ang mga taong ito hindi nila alam na sila'y nakakagawa ng kasalanan, paano naman yung mga tao na sinasadya nila na sila'y magkamali, na sinasadya nila na sila'y magkasala? Papatawarin pa ba sila ng Diyos? Kung ang mga taong ito ay bukal sa kanilang puso ang pagiging ng kapatawaran, walang duda, sila ay pinapatawad. Papatawarin ng Diyos. Kahit gaano kalaki ang kasalanan ng isang tao, ganon din kalaki ang pagpapatawad ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng pagmamahal. Ang Diyos ay Diyos ng kapatawaran. Tayong mga tao hindi tayo perfecto. Subalit meron tayong perfectong Diyos. Perfectong Diyos na may perfectong pagmamahal. At ang perfectong pagmamahal na yun ay perfectong ang kapatawaran. Bilang paggunita sa mahal na araw, bilang paggunita, passion, kamatayan, at muling pagkabuhay ng Diyos. Ating pagnilayang mabuti, kailan ba tayo namatay sa ating pagkakasala? Naramdaman ba natin ang pagmamahal ng Diyos? Nararamdaman ba natin na tayo pinapatawad ng Diyos? Binibigyan mo ba ng pagkakataon ng iyong sarili para makahingi ng kapatawaran sa Diyos? Ang kapanahunan ito, tinatawag tayo ng Diyos para bumalik sa Kanya, para humingi ng kapatawaran. Isipin natin mabuti, bago pa man tayo lumapit sa Diyos, alam na natin kung ano yung nasa ating sama. Kung hihingi ka ng kapatawaran sa Diyos, sigurado, pinapatawad ka na. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Gracious Lord Jesus, it's easy for me to speak of your forgiveness, even to ask for it and to thank you for it. But I really believe I'm forgiven. Do I experience the freedom that comes from the assurance that you have blessed me from my sins? Or do I live as if I'm sinning? Even though I put my faith in you and confess my sins, do I live as sin still has power over me? Do I try to prove myself to you as if I might be able to earn more forgiveness? Dear Lord, do I believe
at one level that you have forgiven me. This amazing truth needs to penetrate my heart in new ways. Help me to know with fresh conviction that I am fully and finally forgiven, not because of anything I have done, but because of what you have done for me. May I live today as a forgiven person, opening my heart to you, choosing not to sin because the power of sin has been broken by your salvation. All praise be to you, Lord Jesus, for your matchless forgiveness. Amen. In the name of the Father, Son, and